So, tayo tumayo at idulog po natin una sa lahat sa Panginoon ang banal na gawain. Yes, Lord, hallelujah, ang aming makapangyarihan sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Lord God. Sa mga kapatid ko po ng ito, Lord, na mas pinili ka, Lord God, na sambahin, pasalaman at pagpurihan, Lord God, sa banal ng tahanan ng ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa kanilang puso, Panginoon, upang unahin ka, Panginoon, sa buong linggo na ito, Lord God. Isang natin na, Panginoon, ang pagpuri, pagsamba, pagsasalamat sa iyo, Lord God, sa linggong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga kapatid ko po, Panginoon, na darating pa, Lord God, sa banal ng tahanan. Lord, maraming salamat sa pag-iingat sa kanila, Panginoon, sa kanilang daan, Panginoon, patungo sa banal ng tahanan ito, Lord. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid ko, Panginoon, na sa ibang lugar, Lord God, sa ibang bansa, Panginoon, at kung saan man po sila naroon, Panginoon. Lord, dalangin namin palagi at pinasasalamatan, Lord, ang pag-iingat sa kanila, Lord God, ang pag-alo mo, Panginoon, sa kanilang pag-iisa, Lord, na malayo sa kanilang pamilya. Lord, gamitin mo sila, Panginoon, na maging asin at ilaw, Lord God, sa komunidad, Panginoon, kung saan naroon sila, Lord. Thank you, Lord, sa mga oportunidad po, Panginoon, na mas lalo silang gamitin, Lord God, sa ikararangal at ikapupuring ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong presensya mo, Lord God. Hanggang nga po, Panginoon, palaging sinasambit, Lord God, at palaging pinapayuan sa pananampalataya ng 2 o 3 taong nagkabikol sa ilalim ng pangalan ng naroon po, Panginoon. Yan naman, Lord, nadangin namin, yakapin namin, Panginoon, ang presensya mo, Lord God, sa banal ng tahanan na ito, Panginoon. Lord, hawakan mo ang puso, isipan, mga thoughts, Lord God, mga emosyon, Panginoon, ng aking mga kapatid, Panginoon, na narito, na sumasamba sa iyo, Lord God, walang ibang sasambahin, walang ibang tataas sa pangalan kung ikaw lamang, Panginoong Jesus. Lord, nataas namin, Panginoon, ang mga awit na ito, Panginoon, sa iyong paanan. Maging ang mga dalangin ng aking mga kapatid, Panginoon, na ilalagay nila sa kanilang pinig, Panginoon, ay Lord, itinataas din po namin ito, Lord God, sa iyong paanan, Panginoon. Lord, maraming salamat at patuloy mong hinahawakan mga instrumento nito maging ang puso, Lord God, ng mga tumutugtog at umaawit, Panginoon, sa pulpit ng ito, Panginoon. Lord God, walang magtataas na pangalan, Panginoon, kundi pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Lord, ayaan mo na walang ibang mapapansin kundi ang presensya mo lamang, Panginoon. Ang mga pinapos mong gawa, Lord God, sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, maghari ka, Lord God, sa ihatid mong salita, Lord God, sa congregation na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa paghawak ng well-being, ng puso at isipan. At nararamdaman, Panginoon, namin yung leader ng church nito, sa aming pastor, Panginoon, na siya maghahatid ng iyong banal na salita, Lord God, sa aming Panginoon. Na pagbubulay-bulayan at maging buhay namin, Panginoon. Lord, hayaan mo na patuloy ka na gumawa sa buhay ng bawat isa, maging sa tahanan namin, Lord, at sa bawat tahanan ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. Maghari ka, Lord, at tinataas namin, Lord God, ang banal ng simbahan na ito, Panginoon, na may papatayo mo ito, Lord God, may aayos mo ito, Panginoon, sa lahat ng iyong provision, Panginoon, hindi sa aming lakas, hindi sa aming provision, Panginoon, hindi sa provision mo lamang, Panginoon, ang gagawin. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga dalangin, Panginoon, na aming itinataas sa iyo, Lord God. Ako po, Panginoon, na whatever we ask, Lord God, sa iyo, Panginoon, ay siya ang pinakikinggan at alam ko po, Panginoon, na sa right time mo, Panginoon, ay ito yung iyong isa sa katuparan, Panginoon. Lord God, tulungan mo ang bawat isa na mai-align ang will, Panginoon, ang aming mga desires, Lord God, na according lamang sa will mo, Panginoon, sa kalooban mo lamang, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa mga salita mo, sa mga pangako mo, Panginoon, sa banal mong salita, Panginoon. Hallelujah. Lord, aawitan ka namin, Panginoon, magsilbing halimuyak sa iyo ang aming mga pinig, Lord God, upang mas lalong mo, Lord God, na mas lalong maikatuwa ng iyong puso, Panginoon, pagsamba sa iyo, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord
God. Maraming salamat po ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming sinasakot. Ininadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Una po lahat, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Umay na lang sa iyong piling, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pupuri pagsanda, tanging sa'yo lamang. Hey!
Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Manifest na, Lord. Tuloy ka mag-manifest, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, Panginoon, baka sa buhay ko, sa isa pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi nakapagtapon ay iyong pinatawad. Binigyan mo pa ng piling, tinuruan mo umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit. Ang pagbubulit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit na pagsambay sa'yo lamang iyaman. Hallelujah. Panginoon, Panginoon, nagtira ka sa buhay ko. Isa pag-ibig mo ay naligtas ako. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Ang pagbubulit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iyaman. Ang pagbubulit Yes, Lord, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pagbubulit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat.
kami lang, Panginoon, sarili naming lakas, Lord. Kaya habang buhay na namin, papasalamat sasamba sa iyo, Lord. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, sabay alay sa iyo, Panginoon. Turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na maging buhay ka, Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Usap ka, mundo ko'y nakikinig sa ingay man. Bulong ko'y natatama, pag-asa ikaw. Sa puso ko'y tatahan. Usap ka, ikaw mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong ko'y natatama, pag-asa ikaw. Sa puso ko ligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo. Ako'y ligtas, kailan ay nilalayo. Ikaw ang kaligtasan ko.
at susunod. Yes, Lord, hallelujah. Hindi mababago ang puso ito, nawitan ka ang mahalin. Hallelujah. Hindi magsasawa, ikaw sambahin. Bawat sandali, papuri ko'y pipiliin. Yes, Lord, hallelujah. Kami ako'y at iyong lahin hanggang marating ang langit ng piling ng iyong puso na nagsasabi ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin ako'y mahalin at aking sundin at sasambahin. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat sa napakasarap na pagmamahal mo, Panginoon. Hallelujah. Gaya ng ibon, Panginoon, biyahayaan, Lord God, at hindi pababayaan ang mga anak niya. Lord, maraming salamat, Lord God, sa pagmamahal mo, Panginoon. Lord, pagmamahal mo lamang, Lord, ang iniaalay mo sa bawat isa, Lord, sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord, kasi salamat. Lord, turuan mo ang bawat isa, Lord God, puso ng bawat isa, Panginoon. Ituloy mo sumamba sa iyo, Lord God. Sa bawat ginagawa, Panginoon, sa bawat pananalita, sa bawat encounter, Lord God, sa mga kapatid namin, Panginoon. Lord, hayaan mo na walang gagawin, Lord, kundi sa ikararangan na iyong pangalan, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang presensya mo lamang na makita, Lord God, sa mga kapatid ko dito, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Hindi kami, Panginoon, Lord, yung palagi ang panalangin, Panginoon, na walang mayaangan, Lord God, sa lahat ginagawa ng bawat isa, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Napakalaki mo, napakalawak mo. Walang hanggan ang biyaya mo, Lord, that you are the unlimited God, Panginoon. Ang laki mo, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang gumawa ng langit at lupa, Lord God. Ano ang aming dapat ipag-aalala, Panginoon? Malaki ka, Panginoon. Malaki ka sa aming mga problema, Panginoon. Malaki ka, Panginoon, sa aming mga nararanasang hirap, Lord God, sa mundo dito, Panginoon. Lord, napakalaki mo, Panginoon. Hallelujah. Walang hanggan ang pagmamahal mo, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Lord, ito lang buhay na pinahirang mo sa amin, Panginoon. Ito yung larawan ng iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw ay buhay, pag-ibig, biyaya, salvation, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Di namin natanggap, Panginoon, ang kung ano man ang naglalaro. Gawa ng kaaway, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. Lord, kami protektado mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa masarap kong pagmamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa tawid na natin, Panginoon. Ika'y
namin, Panginoon, ang simbang ito, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin malakas ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. I'm glad you are here. Nakapin mo natin, kaligahan. Batiin ang ating mga kapatid. Maraming pala tayo. Hallelujah, hallelujah. I'm glad you are here, Lord. I'm glad you are here. I want to share God's love with you. Yes, Lord. For we are one, we are one, for we are one, we are one, for we are one in the family of God. That's right. For we are one, we are one, for we are one, we are one, for we are one in the family of God. So now, for we are one. For we are one. We are one. For we are one. We are one. For we are one in the family of God. Lord, for we are one. We are one. For we are one. We are one. For we are one in the family of God. Ako meron pa isa. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa buhay po ng bawat isa. Hindi natin palapakan po natin minsan pa ang ating buhay na Panginoon. Hindi na deserve ang mahinang palakpak, kundi malakas na malakas na palakpak. Alam mo po, napakabuhay ng Panginoon. Kaya deserve niya ang lahat. Lahat ng sa iyo ay deserve niya. Ano po, hindi na po ako mag-ano kasi baka mag-preach na naman daw po ako. So, ano po ang inyong testimony ngayong linggong ito? Yan po ba? Na maglalagay ng testimony box sa atin. Magbabanggit ba akong magbabanggit ba ako, tatayo? Ano? Pare. Pare. Kali pare dito eh. Liga na. Liga naman na. Ano po? Alam mo po si Joshua mo na-appreciate ko po itong tao na ito eh. Kaya gusto ko mag-testify ko. Ano po? Wala pa ang mga ating kapatid na si Joshua. Yes, Lord. Salamat po kay Lord. Naka-test pa rin po. Kaya, ayan, nagpapasalamat po kay Lord kasi kahit anong ano niya, kahit anong bugtong sa buhay, kumbaga naman pinangahawakan mo sa salita ng Panginoon. At tawag doon, kahit na sobrang dami na problema namin, kumbaga parang ano yun, parang baliwala yun, pagka meron kang pinangahawakan, tawag doon, pagka pinangahawakan ang salita ng Panginoon. Basta huwag mong pinipili ang problema, ikamada mo lang lahat. At the Lord na ang bahala. Kasi pagka naka-positive, kasi mabigat yun. Kaya, ibigay kay Lord lahat. Ikamada mo lang lahat kay Lord at si Lord ay makakaayos mo. Ngayon pa. Kaya mo ba? Magta-testify po sa ating testimony box. At ibibigyan po natin sa ating Panginoon. Okay, so sige pa kung wala na po tayo po tumayo at kawanan po natin ang ating leader ng church. Ate Jenny. Tayo pong ipanalangin. Hallelujah. Manalangin po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Manalangin
Ama makapangyarihan sa langit, maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Lord God, na sa lahat, sa buhay, Panginoon. Lord, hindi naman maging possible ang ito, hindi naman mangyayari ito sa buhay na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa aming kapatid, Lord God, na mga pamilya, Panginoon, mga leader. Lord, maraming salamat at patuloy mo sila, Lord God, na ginagabayan sa kanilang mga trabaho, Panginoon, pagkuling at paglilingkod sa bansa mo, Panginoon. Lord, lagi na akin na ang bansang Pilipinas ay sa iyo lamang, Panginoon. Hindi ito makukuha siya kahit sino makaaway, Panginoon, na nakawin ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, maging ang karagatan ito, Lord God, alam ko po, Panginoon, na naroon ang banal mong dugo, Panginoon, upang protektahan ang aming mga kapatid, Lord God, na naglilingkod sa kanilang bayan, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga maliliit na posisyon. Hanggang sa maliliit na posisyon, Panginoon, ay patuloy kang tapat, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. Lord, patuloy mo, Lord God, na turuan ng mga taong ito, Panginoon, mga leader na inilagay mo, Lord God, sa pamahalaan mo, Panginoon, na maglingkod ng tapat. Lord God, pusigin ang kanilang konsensya, Panginoon, sa kanilang mga pinaplanong hindi maganda, Panginoon, Lord God. Kayo pong bahala mag-bring ito, Lord God. And thank you, Lord, sa mga gagawin pa, Lord God, sa bayan mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Hallelujah. Lord God, patuloy mo i-cover, Lord God, at papasalamat kami, Panginoon, sa pag-cover ng iyong bulan ng dugo, Panginoon, sa bansang ito, Lord God. Hallelujah. Lord, gawin din po, Panginoon, sa aming simbahan, Lord God, sa bawat simbahan, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa mga ministry, Panginoon, na itinatayo mo sa bawat isa. Lord God, sa pamilya namin, Lord God, ito ay isang ministry, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pagtatanim sa kanila, Panginoon, ng mga banal na salita, Panginoon. Lord, walang sayang talaga sa mga ginagawang, Panginoon. Ito ay mahalaga, Lord God. Ito ang pinakamahalaga, Lord God. Kung bakit kami nabubuhay kami, Panginoon, sa iyo lamang, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pangungusap sa aming mga kapatid namin na nangangailangan ng liwanag mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa patuloy na pagprotekta sa kanila, Panginoon. Lord God, alam po, Lord God, alam po namin, Panginoon, sa salita mo, Lord, ay gagamitin mo ang mga kapatid po namin ito, Lord God, makikinig at sinasabuhay ang mga salita mo, Panginoon, upang kami ay maging instrumento mo, Panginoon, ng kaligtasan, Lord God. Lord, nasa end times na kami, Panginoon, nasa end times na tayo, Panginoon. Lord, patuloy mo na pagtibayin ang aming pananampalataya, Lord God, at walang ibang pangahawang salita, kundi ang mga salita mo lamang, Panginoon, ang mga pangako mo, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtatanong sa amin ng mga salita mo, Lord God, sa pag-aaral nito, Panginoon. Lord, hindi namin kaya ito ng sarili namin kaalaman, pero Lord, ito ay tinatanong mo dahil sa banal na spirito, sa trabaho ng banal na spirito, Lord God, na meron sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa gift of salvation, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pananahan sa aming katawan, Panginoon. Hallelujah. And thank you, Lord, sa aming pastora, Panginoon, na leader ng church na ito, Panginoon. Patuloy mo siyang ginagamit upang mas lalo pang lumaganap ang salita mo, Panginoon, ang mabuting balita mo ng kaligtasan, Panginoon. Lord, hawakan mo kanyang bawat aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Lord, di namin alam, Lord God, kung ano man ang kanyang pinagdadaanan, Lord God, kung ano man ang kanyang nararamdaman, Panginoon. Ikaw lahat ang nakakakita nito, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa kanyang mga gawa, Lord, nakikita namin ang puso niya, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Lord, patuloy mo siyang i-reward, Lord God. Patuloy mo siyang i-reward, Lord God. At marami pang milagro, Lord God. Sa lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon. Lord, walang sayang sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Nakikita namin ito sa kanya, Panginoon. Lord, maraming salamat at siya ay daluyan at pagpuan, Lord God, na ginagamit mo, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon, upang mas lalo mo pagpapalain at maparanas ang biyaya mo, pagmamahal mo, Panginoon. Una sa lahat, Lord God, maraming salamat po sa patuloy na paggamit sa kanya, Panginoon. Lord, palagi namin dalangin, Panginoon, na mas marami pa siya, Lord God, na maabot sa kanyang mga sa inyong pinapagawa sa kanya, Panginoon. Lord God, pagindalo yan siya, Lord God, ng liwanag mo, ng asin mo, Panginoon. Hallelujah.
Lord, patuloy mo, Lord God, palawakin niyo kanyang ministry, Panginoon. Sa tulong namin, Lord God, gamitin mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, it's time, Lord God, na bawat isa sa amin ay iyong gamitin, Panginoon. Lord God, we are ready, Lord God. Hindi sa sarili naming being, Panginoon, but we are ready, Lord God. Basta ikaw, Panginoon, sa right time mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord God, maraming salamat po, Lord God. Tinataas namin ang Sunday service na ito, ang mga salita mo, Panginoon, sa paanan mo, sa matamis na pangalan ng Jesus. Susang buhay mo, naging tuloy, kaya magtatango. Buhay ko sa'yo, awitin ko, mga magandang kabutihan mo, nararapat Ang hawak po natin ngayon ay ang sumisimbolo po sa katawan at dugo ng Panginoon. Ito pong hawak natin ang tinapay, ang sumisimbolo po sa katawan ng Panginoon. Ang sabi po sa unang Pedro chapter 2 verse 24, dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. So, hawakan po natin ang tinapay. Ito ang turong na ibinigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing traidori ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inyo. Niniwan niya ito at sinabi, ang inumin ito ang bagong kasunduan pinitibay ng aking dugo. Kung iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat yung kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom ng inumin ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon sa inyong pagkakas. Ngayon naman po tayo po ay mananalangin ng magaling na po. Dahil isang bagay po yung marinig natin siya, mabasa. Isang bagay din naman po yung i-declare po natin ito at aangkin po sa pamamagitan ng manalangin. So ngayon po, mag-declare po tayo. Po, kailangan naririnig natin yung declaration na ito kasi ito po ay deklarasyon po ng kagalingan at ng habang buhay. So, tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong ang pinatawad. Maraming salamat po sa inyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil dito, lahat ng aming sakit ay iyong ang pinagaling. Aking ipinedeklara, ako ay magaling na. Ako ay malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaguran, at mabubuhay ng mahaba. Salamat banal na Espiritu sa kapangyarihan ng iyong salita. Sa pangalan ng Jesus. Tatapusin na po natin ngayon ang ating pong series, ano po, tungkol sa ito po sa aralin po natin na unlimited favor. So last part na po ito, living beyond the limits. Part 12 na po ito.
So, dalangin ko po na yung mga nakalipas nating linggo, ano po, ang prayer ko po ay pagbabalikan niyo po itong aralin na ito, i-checklist mo, tingnan mo kung ano yung mga, kasi di ba ang tinatayuan po natin ay unlimited favor ni Lord. So ngayon, kapag hindi mo siya, parang pakiramdam mo, parang hindi mo siya nararanasan, balikan mo itong aralin na ito at i-checklist mo saan kaya nagkakaroon ng hindrance, ano kaya yung nakakaharang, bakit kaya hindi ko nararanasan yung favor ng Panginoon. Kasi kung yung favor lang ng Panginoon, lagi po siyang available, lagi po siyang unlimited. Sige po, ihandog po muna natin sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat Panginoon sa umagang ito na nagkatipon po sa Espiritu at sa katotohanan ng inyong pong mga anak. Maraming salamat Lord sa pagkakataon na muli kami matututo, muli kami makapag-aral ng inyong pong salita. Salamat Lord sa panibagong kaliwanagan, panibagong kaalaman Panginoon na ibibigay po sa inyong mga anak. Salamat Lord sa pag-aalis po sa takip ng mga mata namin para lubos po namin maintindihan at maunawaan ang bawat salitang mababasa po namin Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagkilos. Salamat po Banal na Espiritu. Patuloy po namin inahandog sa iyo ang matagumpayan ng gawain dito. Lord, lahat kami yumuyuko po sa otoridad na ikaw po ang aming dakilang guro. Lahat kami mag-aaral lamang ng mga salita. Salamat po sa pagkilos. In Jesus' name. Amen. So, ito po ang ating tinatayuan. Tayo po ay naniniwala na unlimited po ang favor ng Panginoon at gusto niya pong maranasan natin yun. Kaya lang, kagaya po ng naging pag-aaral po natin, meron pong mga balakid, may mga humahadlang, bakit hindi natin nararanasan yung favor ng Panginoon. So, sa part ni Lord, wala pong problema kasi given yung kanyang favor sa kanyang mga anak. So, sabi ko nga po, balikan po natin itong aralin na ito, isa-isahin natin. Ano kaya yung nagiging pagkukulang sa parte po natin, bakit kaya hindi natin nararanasan yung pagkilos ng Panginoon. So, ito po yung mga nakakapaglimita sa favor ng Panginoon para makakilos sa buhay natin. So, inisa-isa ko na po ito sa inyo. Kasama ng mga Bible verses, So, balikan lang po ulit natin. Una, spiritual ignorance. Ibig sabihin, pag wala kang alam na pangako ng Panginoon, so ano ang aasahan mo? Ano ang aangkin mo na promise ng Panginoon? Wala ka namang alam na panghahawakan na promise niya. So, isa po ang spiritual ignorance sa dahilan kaya hindi makilos ang favor ni Lord sa atin. Kasi, nag-expect ka ng favor. Ano favor? Wala ka namang pinahahawakang pangako ng Panginoon. Hindi mo naman alam kung ano yung mga promises ng Panginoon. Pangalawa, non-biblical traditions. Pag sinabi ko pong non-biblical traditions, ito po yung mas pinaniniwalaan natin yung mga pamahiin kaysa po sa mga nababasa natin sa Biblia. Halimbawa, pagdating sa kadalingan, pagdating po sa pag-unlad, iba yung mga naniniwala po sa mga pumusuin kung saan itatapat ang pwesto ng pinturang bahay. Ayan, yung mga lumalabas pag New Year, ganyan. Kaya po ay yung mga bracelet na kung saan nilalagay. Ayan. Kapag mas pinaniniwalaan natin yung mga non-biblical traditions, paano po kikilos si Lord? Mas pinaniniwalaan po natin yung mga agi-agimat at mga ano-anong pamahiin. Ikatlo, natural ng belief. Hindi makakilos ang pagkilos ng Panginoon kasi naturally, hindi ka naniniwala dahil iba nga ang nakikita mo o nararamdaman mo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So, ikatlo po yun. At ikaapat, fear. Kapag dumating na po sa emosyon natin na parang nagkukulang ako Tapos nabigla ka ng natakot, kinabahan ka na para sa mga susunod na araw. Nagkaroon na ng fear. So, hindi po makakilos ang Panginoon. At, nung nakaraang linggo, ito po ang tinalangin natin, wrong imagination. Ibig sabihin, nagpe-pray ka nga, nagde-declare ka nga, pero hindi mo naman nakikita yung sarili mo na nandoon sa posisyon na pinagpe-pray mo. So halimbawa, nagpe-pray ka ng bagong trabaho, nagpe-pray ka halimbawa ng bagong posisyon sa trabaho, o kaya ay gustong lugar na mapuntahan, bahay na pinagpe-pray, pero hindi mo naman ini-imagine yung sarili mo na nandoon ka na sa answered prayer. So, isa po yun sa yung mga maling imagination. Hindi natin nagagamit ng tama yung imagination na ibinigay sa ating Panginoon. Dinefine natin ang imagination na ganito. Imagination, ito po ay ability to form mental images of things that are, una, not present to the senses or not considered to be real at the moment. Ang imagination, ito daw yung kakayahan ng isip po natin na gumawa ng mga picture or ng mga images na
maaaring hindi pa nakikita ng mga mata natin, maaaring hindi pa totoo sa ngayon, pero nakikita na siya ng isip natin. Ito po yung abilidad ng mind natin na makakita. Hindi po siya, maaaring hindi nakikita ng mata, pero nakikita po siya ng isip natin. Hindi niyo po ito, Isaiah 26:3, sabi dito, Panginoon, bigyan mo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. So yung word na iniisip diyan ay, ang ginamit kong word ay mind, po. Ang ibig sabihin ng mind, ang literal na meaning niya, ayon sa Hebrew word niya na yetzer ay conception or imagination. Po. So ibig sabihin, ang mind, may kakayanan po ito na mag-conceive. Masasabi conception, ibig sabihin may kakayanan na maglihi ng mga kaisipan. Po, yun po ang ibig sabihin ng mind. So, may kakayanan po siyang maghawak ng mga images, ng mga pictures, ng mga thoughts. Po, kasi nilikha po ng tao, nilikha po ng Diyos ang tao na powerful po ang isip. So, it is in your mind that you conceive the thoughts that you give birth into reality. So, sa isip po nagsisimula ang lahat. Kumbaga, lahat ng mga bagay na hinahangaan po natin ngayon, lahat po ito nag-umpisa sa isang single idea sa isip ng tao. Po. Halimbawa, yung paglakad ng tao sa buwan, nag-umpisa lang po ito sa simpleng idea na may mga taong nangarap na one day makakarating ang tao sa buwan. So ngayon po, ito na yung reality. May taong nakakapunta na sa buwan. Noon ang yung pong pagpunta sa Mars, lang siya, idea ng tao. Po, single thought lang. O ngayon, pabalik-balik na yung tao sa Mars. Po. Gusto nyo yung time na gusto? So, ibig sabihin, lahat ng mga nakikita nating reality ngayon, na-amaze po tayo sa mga nakikita natin sa kapaligiran natin ngayon, na-amaze tayo sa nagagawa ng siyensya, ng science. Pero lahat po yun, yung mga invention po na ito, nagsimula lang sa isang single thought. Po? Diba, lahat ng mga naglalabasan ng mga magagandang inventions ngayon, mga research, lahat po yun, nag-umpisa lang sa isang tao na nangarap na, ay, gumakagawa kaya ng ganito, ay, nakapag-invent kaya ng ganito. So, lahat po iyon ay nag-umpisa lang sa isang kaisipan po ng tao. Kaya po, napaka-powerful ng isip ng tao. Po. Kung hindi nga lang, alam niyo po, naniniwala ako, kung hindi na magkasala ang tao, po, mas genius sana yung mas genius sana po yung tao na yun, kung hindi nagkasala. Po. Mas powerful sana yung kaya po natin. Pero ngayon pangalan po napakayaman po ng kaisipan ng tao. So what you conceive in your imagination is what you deliver into reality. Ibig sabihin kung ano daw yung inaalagaan mo o yung pinaglilihan mo, what you conceive, kung ano yung pinaglilihan mo sa yung imagination, ito daw yung ipapanganak mo sa reality. So ano po ba yung nauna? Paglilihi o panganganak? Di ba, muna, wala kang ipapanganak, di ba naglilihi? Alam mo naman nakaligalagili. So, yun pong paglilihi, ito po yung sa isip. Inihalin tulad po yung imagination natin sa paglilihi, na parang nag-aalaga ka ng magagandang bagay hanggang sa maging reality po siya, maging katotohanan. Tignan niyo po ito, Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Sa Tagalog maganda to, kung ano daw ang tao, kung ano daw iniisip ng tao sa loob niya, yun siya. Kaya nagiging ikaw kung ano yung iniisip mo sa sarili mo. Kaya napakahalaga po ng imagination. Kasi po ito, it is how you see yourself. Kaya ang challenge po sa atin ay ito. Kailangan makita mo yung sarili mo kung paano ka nakikita ng Panginoon, hindi kung paano ka nakikita ng ibang tao. Halimbawa, kagaya po ng litrato po na ito. Paano mo ba nakikita yung sarili mo? Nakikita mo ba yung sarili mo na ikaw ay lion? O nakikita mo yung sarili mo na pusa? Pag mayroong lang. At hindi maka-roar. Hindi ka makaka-roar like a lion kung ang tingin mo sa sarili mo ay meron lang, pusa lang. So, depende siya sa yung paano mo nakikita yung sarili mo. Kaya nga nalilimitahan lang po tayo sa mind natin Yung limitation ng tao, nasa sarili lang ng kaisipan. Pag inisip mo na hanggang dito ka lang. Pero yung mga tao po, pag narinig mo po yung testimony ng mga tao na minsan lang silang nangarap, na noon, pangarap ko lang na makarating sa ganito, tapos ngayon nangyayari na. Nakita niyo po, hindi sila nalilimitahan ng kanilang imagination. Yung mga tao na nanatili na lang sa ganitong posisyon, sa ganitong pwesto, kasi sila yung nagsabi na hanggang dito na lang. Kaya po, nalimitahan po sila. So, last week, inumpisahan na po
natin ito. Ngayon na alam mo powerful ang imagination, paano natin siya i-apply? Una, sabi natin, you cannot live in the blessing with a cursed image inside you. Paano kang mabubuhay sa biyaya ng Panginoon? Paano ka mabubuhay sa pagpapala ng Panginoon kung ang nasa isip mo naman, ikaw ay sinumpa? Diba? Kaya nga sabi ko nga, Kristyano pero naniniwala sa namamanang sakit, Kristyano pero naniniwala sa namanang mga kung ano-ano sa mga ninuno, ganyan ano po. So kung naniniwala kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, lahing pinagpala, dapat hindi ka na naniniwala na ikaw ay sinumpa. Kasi hindi niyo po pwedeng pagsabayin ang dalawa. Wala pong sinumpang pinagpala o pinagpalang sinumpa. Hindi po siya pwedeng sabay. Kung ikaw ay pinagpala. Kung ikaw ay sinumpa ka. Hindi obligado ang Diyos na gawin sa'yo yung isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Tingnan niyo po ito. Galatians chapter 3, verse 13. Hindi natin masunod ang lahat ng iniutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, ito po ang sitwasyon natin ngayon, kalagayan natin ngayon. Tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpang sinumpang binigay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo. Tayo po yung mga hindi Hudyo na yan. Matanggap daw natin sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya lagi ko po itong sinasabi sa inyo, ang pagpapala na kay Kristo. Ang pagpapala ay sa pamamagitan ni Kristo. At para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng ating pinaniniwalaan at pinananampalataya. So ano po yung naririnig natin na aral? Napakahalaga po. So you need to imagine yourself redeemed from the curse before you can live in the blessing. Kailangan daw, ma-imagine mo yung sarili mo na ikaw ay tinupos sa sumpa para po mangyari na maranasan mo na ikaw ay nabubuhay sa pagpapala. Kasi paano mo nga mararanasan na ikaw ay nabubuhay sa pagpapala kung ang nasa likod naman ng isip mo, kada konting may mangyaring hindi maganda sa pamilya mo, ay kasi naman ang sakit na ganito, ay kasi si tatay ko ganito, ay kasi si lolo ko ganito, namana sa pamilya. Kung ang palaging kaisipan po natin ay na yung mga pangit na nangyari sa mga ninuno natin, itaglay natin hanggang ngayon, paano kung mabubuhay sa pagpapala? Kung lahat ng hindi magaganda ay pakiramdam mo ay lahat ng sumpa, dala-dala mo, lahat ng sumpa ay minano mo. So, kailangan maalis sa kaisipan mo, hindi na ako lahing sinumpa, ako ay lahing pinagpala. So, yung katabi mo, lahing pinagpala, yan. So, ikaw ay lahing pinagpala. So, kung pangit yung nakikita mo sa sarili mo, kailangan baguhin mo siya. You need to change the image inside you. Kailangan mabago po yun. Kaya, umaga pa lang, magde-declare ka na ako ay pinagpala at lubos na pinaboran ng Panginoon. Kasi ito yung deklarasyon mo na yung araw na ito, hahabulin ka ng pabor at pagpapala ng Panginoon. Kasi napakahalaga na yun po ang nakikita natin sa ating sarili. Ikalawa, sundan po natin ngayon. Una, ito po you cannot live in the blessing with a cursed image inside you. So, paano mo nga mararanasan yung pabor ng Panginoon kung ang tingin mo naman sa sarili mo ay parang isinumpa? Ikalawa, ito na, about health po ito. You cannot live in health with a sickness image inside you. Gusto po ba natin maging malakas at malusog? Gusto po ba natin mabuhay ng mahaba? Ang kalusugan po kayamanan. Kasi anin mo naman yung marami ng pera, tapos ang pinapayaman mo lang naman bonita. Diba? So yung tayo po ay malusog at masigla, ito po ay pagkakala po ng Panginoon. Ito po ay blessing sa ating po ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po ito. Familiar verse kayo kasi every week, di ba dinedeclare nga po natin itong panalangin po na ito. Si Kristo umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay ng makasalanan at mamuhay ng matuwid. Last part, dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Ano po yung nakalagay? Gagaling o gumaling na? Gumaling na. Gumaling na. Ibig sabihin, tapos na. Hindi pa gagalingin. Kaya po importante, okay, dito po tayo magkakaroon ng kahalagahan ng imagination. Kaya po importante na makita mo yung sarili mo na ikaw ay pinagaling na. Hindi mo pagagalingin ka lang. Kaya alam niyo po yung panalangin na, Lord, pagalingin mo po ako. Yun po ay panalangin na ibig sabihin, hindi mo pa nakikita yung sarili mo na ikaw ay pinagaling na. Kaya nga po binabago natin ngayon Nag-aaral tayo kasi para po mabago yung ating imagination, yung ating kaisipan. Ngayon, tingnan niyo po ito May mga taong magpe-pray. Ang prayer nila ganito, maririnig niyo po ito, Lord, pagalingin mo po ako. Lord, pagalingin mo po si sister ganito. Lord, pagalingin mo po si sister ganyan. Kapag hindi ka Kristiyano, acceptable yung ganung panalangin.
Pero kapag ikaw ay Kristiyano na, at alam mo itong verse na ito, na dahil sa mga sugat ng Panginoon, ikaw ay gumaling na, dapat nandoon ka na sa posisyon na ini-imagine mo yung sarili mo na ikaw ay magaling na. Kasi ang sabi ko, dahil sa mga sugat na ikaw ay gumaling na, hindi po pagagalingan ka lang. Ano po? Kaya kapag ikaw ay mananampalataya, pag believer ka, naiiba yung tingin mo dapat sa sarili mo. Dapat iba yung imagination or vision mo para sa sarili mo. Dapat ang nakikita mo, ikaw ay pinagpala na, ikaw ay pinagaling na. Ngayon, ito po yung magiging problema. Tatanggi kasi yung isip mo dyan eh. Halimbawa, ikaw yung may sakit, tapos ay Kristiyano ka, ikaw yung nananalangin. Hindi mo ngayon madeklara at hindi mo ngayon ma-imagine yung sarili mo na ikaw ay magaling na kasi nga iba yung nararamdaman mo. Halimbawa, nakikita mo, ay namamagapal yung buko. So sasabihin mo ngayon, ito ba ikaw yung magaling? Namamaga, hindi nakalakad, hindi nakatayo, may sakit ka. Sasabi lang ng doktor, may sakit ka, may nararamdaman ka. So hirap na hirap ngayon yung isip mo na umayon sa iyong pananampalataya. Tandaan niyo po, lagi pong tatlo ang testimony na maririnig mo. Una, yung testimony ng sarili mo na nagsasabi, ay may masakit ka, ay may namamaga ka, ay ito ang sabi ng doktor. Ano po? Una yun. Pangalawa, testimony ng mga tao sa paligid mo na pag nakita ka, uy, isang uod na lang. Diba? Yun yung testimony ng mga tao sa paligid mo, ay hindi ang hinang si sister, isang uod na lang, ganyan. Or, testimony ng salita ng Panginoon na nagsasabi na ikaw ay pinagaling na. So ngayon, mamimili ka sa tatlo. Anong testimony ang tatanggapin mo para sa sarili mo? Ano po? Yung sinasabi ng Panginoon na ikaw ay pinagaling na? O yung sinasabi ng sarili mo na, ay, may masakit pa? O yung naririnig mo sinasabi ng tao, grabe, palala ng palala si sister, pahina ng pahina. Ano po? So, sabi ko nga, ito po, ang kadalasan kasi magiging argument ng ibang tao po dito, hindi ba ikaw pagsisinungaling yan? O kaya baka kayo naisip niyo po ito, hindi ba ikaw pagsisinungaling yun? Sasabihin ko na magaling na ako, may nararamdaman pa naman ako. Okay, magkaiba po ang pagsisinungaling. Kasi po ang pagsisinungaling ay hindi pagsasabi ng totoo. Yung ikaw ay may nararamdaman pero dinedeklara mo na ikaw ay magaling na, kino-confess mo yung truth ng salita ng Panginoon, magkaiba po yun sa pagsisinungaling. Kasi ang pagsisinungaling, wala pong basis. Kaya nga pagsisinungaling, walang katotohanan, walang basihan ng katotohanan. Pero yung magdedeklara ka na ikaw ay pinagaling na, may basis po ba ng truth? May basis ng katotohanan kasi sinasabi ng salita ng Panginoon na dahil sa kanyang mga sugat, ikaw ay magaling na. Yung nararamdaman po natin, ang tawag po dito, facts or information. At ang facts or information, ito po ay continuous change. Nababago siya. Tatanungin ko po kayo, pwede po bang yung resulta ng x-ray ngayon, pwede iba na ulit bukas? Yung resulta ng MRI ngayon, yung resulta ng lab test, yung resulta po ng CT scan, pwede iba ngayon, iba ulit sa next week. Kasi po nababago siya. Pero ang hindi nagbabago ay yung katotohanan po ng salita ng Panginoon na nagsasabi, tayo po ay pinagaling. Kaya nga mamimili ka ng testimony na tatanggapin mo. Yung sinasabi ng sarili mo, ay masakit ka, hindi ka makatayo. Sinasabi ng tao sa paligid mo, pahina ka ng pahina. O yung sinasabi ng salita ng Panginoon na dahil sa kanyang mga sugat, ito, pinagaling na. So, kailangan po ito. Kailangan makita mo yung sarili mo, sabi ko, kailangan makita mo daw yung sarili mo na ikaw ay tinubos na sa sakit. Kasi kapag hindi, ito yung makikita mo. Pag ikaw ay in-x-ray, pag ikaw ay nag-lab test, ano yung nakikita mo, bukol-bukol ba niya. Kailangan makita mo, sabi ko na ipaliwanag ko ito last week, kailangan makita mo sa sarili, makita mo yung litrato, yung mental picture, yung image ni Jesus, na kinarga niya na yung sakit po natin. Ngayon, kapag naisip mo na hindi kinarga na ito ni Jesus, so kung kinarga na ni Jesus, dapat wala na sa akin. Kaya dapat mag-umpisa po doon, na ma-imagine mo yung sarili mo, na hindi, dapat wala na sa akin itong sakit na ito, dapat ako ay lalakas, ako ay mabubuhay pa ng mahaba, makakasama ko pa ang pamilya ko. Pero kapag po kasi nagkaroon ka ng mental image, ng imagination, or ng vision sa sarili mo na okay na, tanggap mo na, wala na po kayong pasukat ka na kasi tinanggap mo na. So, kaya po napakahalaga kung ano po yung nakikita po natin sa sarili natin. Ano po. Kaya sabi ko nga po, yung pong nagpe-pray na, Lord, pagalingin mo po ako. Ano po. Sasagot si Lord, anak, pinagaling na kita. O ngayon, babalik yung sagot mo kay Lord. Lord, kung pinagaling mo ako, bakit ipinararamdaman ko? Babalik ulit sa inyo, Lord. Kaya nga lalakad tayo sa pananampalataya. We walk by faith, not by sight. Gusto natin nakikita yung verse na yun, statement sa t-shirt. We walk by faith, not by sight. Pero pagkatotohanan na, hindi naman po natin na-apply. Ano po. Kaya napakahalaga po na
yung ating pong pinaniniwalaan at pinapanampalataya na dinedeklara po natin. Di ba naalala niyo po yung babae na inaagasan ng dugo? Di ba? Yung 12 years na dinudugo. Di ba ang sabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling na ako. Nahawakan po niya at gumaling siya. Ang sabi ni Jesus, babae, pinagaling ka ng aking damit. Yun po ba sinabi ni Jesus? Babae, pinagaling ka ng laylayan ng damit ko. Yun po ba sinabi ni Jesus? Ano po sabi niya? Babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya po napakalaga ng ating pinaniniwalaan. Po. So you need to imagine yourself healed from sickness before you can live in health. Sa Tagalog, sabi, kailangan daw ma-imagine mo yung sarili mo na ikaw ay pinagalingan ng Panginoon para talagang maranasan mo nga siya sa actual. Ano po. Halimbawa, ikaw ay nananalangin at halimbawa kasi meron kang sakit. Kailangan makita mo yung sarili mo na ikaw ay malusog. Kailangan, halimbawa, may nararamdaman ka. Pero kailangan maalis ka dun sa pakiramdam na ikaw ay nakahiga, ikaw ay mahina. Kailangan magkaroon ka ng imagination sa sarili mo na ikaw ay mabubuhay pa ng mahaba. Ano po, na ikaw ay magiging malakas pa, makakasama mo pa ang pamilya mo. Kaya nga po, every time na nagkakaroon tayo ng communion, ano po, yung kagaya ng ginawa natin kanina, alam niyo po, napakahalaga na kapag kinakain natin yung bread, yung pong osya, alam niyo po, napakahalaga na meron tayong mental imagination, may mental picture tayo na kapag kinain natin yung osya, ano mang hindi normal sa ating katawan, ginagawa pong normal habang dumadaan sa katawan po natin yung osya. Kailangan meron tayong mental image, meron tayong imagination, meron tayong dapat vision na nakikita natin na habang nagpapartake tayo ng communion, ano bang hindi normal sa katawan natin, ginagawang normal. Tapos every time na nagde-declare po tayo, di ba, pagkatapos natin kumain ng tinapay at saka ng inom ng takas ng ibas, di ba nagde-declare po tayo, ako ay malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, nabubuhay ng mahaba. Kasi naniniwala tayo sa verse na sinabi ng Panginoon, Numbers 14:28, na gagawin ko sa iyo kung ano yung narinig ko sinabi mo. Kaya nga sabi ko nga po, nakikinig ang Diyos sa kinukumpisal po ng bibig natin. So kung naririnig ni Lord yung lumalabas sa bibig natin, tapos gagawin daw niya kung ano yung lumabas sa bibig natin, o di ano yung paparinig mo kay Lord ngayon? Diba? Kaya napakahalaga po ng lumalabas sa bibig po natin. Tignan niyo po ito, Isaiah 52:14. Ito po yung tsura ni Jesus nung siya po ay nasaktan. Sabi dito, marami ang magugulat sa kanya dahil halos mawasak na ang kanyang mukha at parang hindi na mukha ng tao. Alam niyo po ba, ganyan po ang ginagawa ng sakit sa tao. Nung halos hindi na makilala ang mukha ng tao, dahil po sa karamdaman. Kaya nga po, binitbit na yan ni Jesus. Siya ang nagmukhang hindi parang tao, alang-alang sa atin. Kaya tuwing makikita mo dapat tuwing aalala mo tong verse na ito, dapat nagkakaroon ka ng mental image, mental picture, imagination na nung habang si Jesus ay nakapako sa krus ng Kalbaryo at hindi mailarawan yung kanyang mukha, dapat magkaroon ka ng imagination na, ay, nung time na yun, binitbit na ni Jesus yung sakit na ito. So kung binitbit na ni Jesus, dapat wala na ito sa akin. Dapat wala na sa pamilya ko. Dapat wala na ito sa nanay ko. Dapat wala na ito sa nanay ko. Kasi dapat ang pumalit na imagination sa'yo, ang pumalit dapat na litrato sa kaisipan mo ay ito. Ay, naglalaro ka pa kasama ng iyong mga anak, namamasyal kasama ng iyong pamilya, lumalabas kasama ng iyong mga kaibigan, mabubuhay ka ng mahaba, mabubuhay ka pa ng malusog, ng masigla. Dapat meron tayong ganung mental picture. Kasi kapag wala, sabi ko nga, halimbawa may sakit ka at ang mental picture mo ay tinanggap mo na okay na lang, hindi nga po natin nararanasan ang pagalingan. Kaya po alam nyo, nakakalungkot kapag nakakasanayan natin prayer to halimbawa sa loob ng simbahan. Sige po, ipanalangin po natin si kapatid na ganito, tapos ang panalangin mo, Lord, kung kalooban kong pagalingin si sister ganito, kung kalooban kong pagalingin si brother ganyan, pagalingin mo na po at hindi po muna. Diba yung minsan may mga ganun panalangin sa loob ng simbahan na, Lord, kung kalooban mo kong pagalingin. Bakit mo pananalangin kung hindi mo alam yung kalooban ni Lord? Diba? Kung ako naman yun, bakit ako mananalangin, hindi ko naman alam kung anong kalooban ni Lord kasi gumamit siya ng kung. Diba sabi niya, Lord, kung kalooban mo kong pagalingin. So, ibig sabihin, hindi ka sigurado kung kalooban ng Diyos na magpagaling. Alam niyo po, kailangan maging klaro to sa atin, lagi pong kalooban ng Diyos na magpagaling. Naalala niyo po yung verse na binanggit ko po sa inyo nung sabi ng lalaki na may ketong, sabi niya, Lord, kung ikaw ay willing, kung nais mo, gagaling ako. Ano pong sagot ni Jesus? I am willing. Sabi ni Jesus.
Jesus. So yun po yung sagot, kung willing pa si Jesus na pagalingin ka. Kaya hindi ka na ngayon mananalangin na, Lord, kung kalooban mo po, pagalingin mo. Ibig sabihin, hindi ka sigurado kung ano ang kalooban ni Lord. Hindi ka sigurado, hindi ka sure kung kalooban ni Lord na magpagaling. Kaya nga po siya nabugbog at nahirapan, nasugatan para po sa ating nagalingan. Ano po? Kaya po napakahalaga ng mga nagpag-aaral po na ganito para maging yung pananalangin po natin maitama. Ano po? Kasi nag-uumpisa po iyon sa tamang paniniwala sa salita po ng Panginoon. Ano po? Kasi kung ang prayer mo ay ganito, Lord, kung kalooban mo po, pag-ibig na si Sister ganyan. Paano kung sumagot si Lord? Teka, pag-iisipan ko. Diba kasi ang sabi mo, Lord, kung kalooban mo po. Di ba ka sumagot si Lord? Teka, pag-iisipan ko. Hindi, dapat kung mananalangin tayo, di ba? Sigurado tayo dapat na ito ay kalooban ng Panginoon. Kaya nga po mayroon tayong ganitong pag-aaral. Binabahagi po sa atin ang salita ng Panginoon, kalooban ni Lord na tayo po ay pagalingin. So kung tayo po ay mananampalataya, dapat aangkinin na lang natin, hindi mo ko kontrahin. Hindi. Sinabi ng Panginoon, kalooban yung pagalingin ako, so aangkinin po natin. Kaya po mahalaga na makita mo yung sarili mo kapag may sakit ka, mag-pray ka. Napakahalaga na makikita mo na yung vision ng sarili mo na naglalakad ka na, bumangon ka na, wala ka na sa balik ng karamdaman, malakas ka na ulit, masigla ka na ulit, ano po, nakakain yung mga gusto at nagpupunta sa kung saan-saan. Kasi po, napakahalaga nung yung mental picture, yung image, ano po, yung vision na nakikita mo, na wala ka na sa balik ng karamdaman, kundi ito po ay pinalakas na ng Panginoon. So, kasi ito po yun, what you conceive in your imagination is what you deliver into reality. Kasi kung ano yung inaalagaan mo kaisipan sa imagination mo, yun yung nagiging ikaw. Ano po? So kung inaalagaan mo sa isip mo na ikaw ay may sakit, ikaw ay mahina, ikaw ay sakitin, maulanan lang ang bunbunan, inubo na, ano po. So, yun na po ang mangyayari. Kasi yun yung imagination mo sa sarili mo eh. Yun yung vision mo para sa sarili mo. Ano po? Kaya napakahalaga kung ano po yung pinaglilihin natin na imagination sa ating pong isip. So, balikan po ulit natin. Una, you cannot live in the blessing with a cursed image inside you. Kaya, huwag po natin i-accept din yung mga sinumpa, yung mga ulam, mga ganyan ano po. Wala pong ganun. Wala sa anak po ng Diyos, walang tatalag ng mga ganyan. So, you cannot live in the blessing with a cursed image inside you. Ikalawa, you cannot live in health with a sickness image inside you. Kaya kailangan yung isip po natin mabago. Kailangan sa isip mo, ay mabubuhay ang mahaba. Ay magiging malakas ako. Yung mahabang buhay na kaloob ng Panginoon, malakas at masigla ako. At ikatlo, ito po, you cannot live in holiness with a sinner image inside you. So, dito po natin tatapusin. You cannot live in holiness with a sinner image inside you. So, kailangan, anuman pong ipinapasok ng kaaway, sa kaisipan natin na mali, dapat inaano po natin, nire-reject. Kasi po, ngayon, pagdating dito sa pangatlo, ang gusto kasi ng mga tao, mag-behave muna ang isang tao. Umayos muna yung kanyang gawi bago siya tawagin holy or righteous. Nasanay po kasi tayo ng ganun eh. Na kapag ang isang tao mabuti yung ginagawa, tsaka mo pa naman siya matatawag ng holy o kaya po ay righteous. Kaya lang mali po. Kasi po kailangan mag-umpisa sa kaisipan. Mabago dapat yung kaisipan mo na ikaw ay matuwid, ikaw ay banal sa harapan ng Panginoon para umayon po yung gawa mo. Kasi para magkaroon ka ng kaisipan na ganito, ay hindi ito ginagawa ng isang banal, ay hindi ito ginagawa ng isang taong matuwid. So kailangan mag-umpisa sa isip po natin na magkaroon tayo ng vision sa sarili natin o ng tamang kaisipan na tayo po ay holy and righteous sa harapan po ng Panginoon. Tignan niyo po ito. Romans chapter 6 verse 14. Sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. So kailangan wag na raw pong maghari sa atin po yung kaisipan na tayo po ay makasalanan. Para anumang temptation na ilagay po ng kaaway sa atin, mare-resist mo siya kasi ang malalagay sa isip mo ay hindi na ako makasalanan eh. Ako ay holy and righteous sa harapan ng Panginoon. So ito po. You need to see yourself in Christ, freed from sin. Kasi kailangan makita ulit natin, kagaya ng pinakita ko din yung litrato din kanina. Kailangan makita mo din yung sarili mo na sa krus ng Kalbaryo, binitbit po ng Panginoon, hindi lang yung sakit natin, kundi maging yung ating kasalanan.
para hindi mo makita yung sarili mo na ikaw ay alipin ng kasalanan. Kasi kapag nakita mo yung sarili mo o hindi mo nakita yung sarili mo na binitbit na ni Jesus yung kasalanan mo, ito ang makikita mo, ikaw ay alipin po ng kasalanan. Ano po? So dapat makita natin yung sarili natin, yung isip natin kailangan mabago at umayon sa salita ng Panginoon na tayo po ay holy and righteous. Ano po? Sa harapan ng Panginoon. Tingnan niyo po ito, Romans chapter 6, verse 6 to 7. Alam naman natin na ang dating nating pagkatao, ito po yun, ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo. So wala nang dating nating pagkatao para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. So tayo po ay dapat ang mental image po natin, tayo ay pinalaya na ng Panginoon sa mga kasalanan. Para nang sa ganun, kapag merong temptation, magkakaroon ka kaagad ng thoughts or ng vision sa sarili mo, ay hindi ko ito gagawin kasi hindi naman ito ginagawa ng taong matuwid. Ay hindi ko ito gagawin kasi hindi ito ginagawa ng taong holy and righteous. Holy and righteous nga po tayo, yun ang sabi ng Biblia. So, you are a sinner because you are not a sinner because you do sin. You do sin because you were born sinner. Ito po yung maling pagkaunawa kasi ng tao. Ano po? Sa atin, nakasanayan natin, tinatawag lang natin ang makasalanan ng isang tao pag nakagawa siya ng kasalanan. Pero hindi po. Actually, pag tinuntun po natin sa Biblia, ano po, tayo po ay ipinanganak ng makasalanan. Kaya nga po madaling magkasala ang tao. Madaling sa tao ang magkasala. Kasi naturalesa ng tao ang magkasala. Born sinner po kasi tayo. Tingnan niyo po ito. Awit chapter 51 verse 5. Ako'y makasalanan at masama mula pa ng ako'y isinilang. Kahit noong ipinaglilihi pa lang ako, so tingnan ko ipinaglilihi pa lang yung bata, ang tawag na ng Biblia, makasalanan. Kaya ibig sabihin, wala ka pang nagagawang kasalanan, ang tawag na sa'yo ng Biblia, makasalanan. Sinner na po kasi tayo, by birth, ano po. Kaya nga, naturalesa po ng tao ang magkasala. Pero hindi naman po dyan natapos, ano po, dahil ito naman, kapag tinanggap mo ang Panginoon, kapag tinanggap mo si Jesus, ito naman po yung kapalit. You are not righteous because you do right. You do right because you are made righteous. Ganun din naman. Hindi ka ngayon tinatawag na matuwid dahil gumagawa ka ng katuwiran. Hindi. Kaya ka tinatawag na matuwid dahil ginawa kang matuwid kay Kristo. So, nakita niyo po, yung pong paggawa ng mabuti, bunga na lang siya. Una ka munang tinawag na matuwid dahil kay Kristo. Ngayon, nung nalaman mo ikaw ay matuwid dahil kay Kristo, nagiging normal ngayon, nagiging bunga ngayon yung paggawa mo ng matuwid. Kagaya po ng pagkakasala, una muna tayong makasalanan bago po tayo nagkasala. Hindi tayo tatawag ng makasalanan lang nung nagkasala tayo. Hindi po. Makasalanan na kasi tayo mula pagkabata. Kaya po, dahil makasalanan mula nung pagkabata, nagiging bunga ngayon, nagkakasala siya. Ganon din naman, kapag ikaw ay ginawang matuwid dahil kay Kristo, yun muna ang ugat. Kapag ikaw ngayon ay matuwid dahil kay Kristo, yun ang magbibigay ng bunga para makagawa ka naman din ng katuwiran. Kaya po, tingnan niyo po itong verse na ito. Ephesians chapter 4 verse 24, sabi dito, put on the new self. Ilagay mo daw yung bagong ikaw. Ano yun? Created to be like God in true righteousness and holiness. Nakita niyo po, created to be like God. Tayo po yun, yung born again spirit natin. Ginawang kagaya ng Diyos sa katuwiran at kabanalan. So, ibig sabihin, yung po pagiging matuwid at pagiging banal, kapareho po ng born again spirit natin, kapareho po ng Diyos. Ano po? Na tayo po ay matuwid at banal. So, alam niyo po, ito, tinawag po ang mga mananampalataya na santo. Kasi, nasanay tayo pag saints, di ba? Ang mga saints, yung mga ano lang, yung mga namayapa na at may mga malalaking litrato. So tayo po actually, kapag mananampalataya, tinawag ng Bible na saints. So yung katabi mo, santo yan. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 1 verse 2. To the church of God, which is at Corinth, sulat po ito ni Paul sa Corinthians. Ano po? To those who are sanctified in Christ Jesus, sa mga pinabanal ni Kristo, sabi dito to those who are sanctified in Christ Jesus, yung mga pinabanal daw sa pamamagitan ni Kristo, called to be saints. Ano po? So, called to be saints, ikaw ay tinawag to po na saint or santo. Ano po? With all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Ano po? So, tayo po ay tinawag na saint
Biblia kapag tayo po ay So kapag hindi yun ang nakikita mo, kailangan change the image inside you. Ano po? Kaya nga po ang yun pong prayer sa loob ng church. Halimbawa, alisin po natin ito. Yung po mga ganitong prayer sa loob ng church ha. Ewan ko kung naririnig niyo po ito, pero iwasan po natin at huwag na natin ipanalangin ito dahil ito po ay maling panalangin. Alam niyo po yung ganitong prayer. Lord, kami pong mga makasalanan. Kung naririnig niyo po yun, kunyari dudulog sa harapan ng Panginoon. Lord, kami pong mga makasalanan. Dati yun. Pero syempre ngayon, hindi na ikaw yung makasalanan. Kasi tatanungin ko po kayo, ano ang tawag sa taong mapagmahal sa Diyos? Ang Diyos. Taong mapagmahal sa kalikasan. Kalikasan. Taong mapagmahal sa bayan. Kabayan. O taong mapagmahal sa kasalanan. Kasalanan. Kaya kapag ang trato mo sa sarili mo o ang tingin mo sa sarili mo ay makasalanan, ibig sabihin, mapagmahal ka sa kasalanan. Yun po yung dating ikaw. So, huwag mo nang panggitin yung dating ikaw. Ano po? Ikaw ngayon ay matuwid na sa harapan po ng Panginoon. Ano po? So, yung iba ang panalangin pa, Lord, na malapit po kami mga uod. Diba? Ito po kasi, ang nakasanayan po kasi natin na habang mas mababa ang tingin mo sa sarili mo, para bang ibinababa mo yung sarili mo, sign of humility. Lord, kami pong mga makasalanan. Lord, kami pong mga uod ay lumalapit sa iyong harapan. Actually, hindi po siya sign of humility. Ano po? Yung ganung panalangin, hindi po siya sign of humility. Siya po ay sign of ignorance. Kasi ibig sabihin, hindi mo alam kung ano yung sinasabi ng Biblia, kung sino bang ngayon. Hindi, ang layo po sa sinasabi ng Biblia na ikaw ay blessed. Ang layo sa sinasabi ng Biblia na ikaw ay bago ng tao. Tapos ang tawag mo sa sarili mo, Lord, kami itong mga makasalanan. Lord, kami itong mga uod ay lumalapit sa iyo. Ito ba? So, ang layo po sa sinasabi ng Biblia, Lord, kami itong mga hindi karapat-dapat. Noon yun. Nung wala ka pa kay Jesus. Kaya nga ikaw ay karapat-dapat ngayon dahil kay Kristo. Lord, salamat pinaging dapat mo kami dahil kay Kristo. So, nakita niyo po, kapag tama yung paniwala natin, kapag tama ang faith natin, kapag tama ang turo sa atin ng Biblia, nagiging tama din po ang panalangin. Kaya napakahalaga po na tama ang narinig ng turo. Ano po? Right doctrine matters. Right teaching matters. Kasi ito po yung pinakabuod ng ating pagkatao, ng ating pinaniniwalaan. Dito po lahat nagbabase sa mga narinig po natin, sa mga na sinasabi po ng Biblia. Kaya dapat lagi po nating sinasabi kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Ano po? Balikan po ulit natin. What you conceive in your imagination is what you deliver into reality. So, again, ulitin ko po kung ano yung pinaglilihim mo sa iyong imagination, ito po yung na-i-deliver mo into reality. Kaya ngayon, babalikan po ulit natin yung mga favor ni Lord na gusto natin maranasan. Ngayon, kung hindi natin siya nararanasan, sabi ko nga, balikan niyo po itong topic na to. Tingnan mo, saan kaya dito merong pagkukulang? Sa part natin. Ito kaya yung spiritual ignorance? Ito kaya ay merong mga wrong belief or may mga traditions kaya akong tinatanggap kaya hindi makakilos ang favor ng Panginoon sa buhay ko. Ito kaya ay fear, ito kaya ay unbelief or wrong imagination. Ibig sabihin, kagaya po ng mga nabasa natin kanina, hindi ka makakalakad sa isang buhay na pinagpala kung ang mental image mo sa sarili mo, ikaw ay lahing sinumpa. Hindi ka makakalakad sa buhay na pinagaling ng Panginoon kung ang mental image mo sa sarili mo, ikaw ay nasa kabalig pa rin ng karamdaman. Kailangan umayon yung mental image, yung imagination, yung vision mo sa sarili mo, kailangan umayon sa sinasabi ng Biblia. Paano mo sasabihin, pray ka ng pray na ikaw ay pinagpala ng Panginoon, pero yung vision mo sa sarili mo, hindi naman umaalis sa kahirapan. Pray ka ng pray na ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Pero yung mental image mo, yung vision ng sarili mo, hindi naman umaalis doon sa ikaw ay pinagaling, doon sa karamdaman. Ang nakikita mo pa rin sa sarili mo, ikaw pa rin ay may sakit, ikaw pa rin ay mahina. So dapat magkaroon po tayo magkaroon po tayo ng vision sa sarili natin na tayo po ay lumalakad na sa pabor ng Panginoon. Hanggang sa ito po ay maging reality. Kasi di ba, ang isa po sa literal na meaning ng word na imagination ay conception. Ibig sabihin,
sa mind natin or sa imagination natin, ito po ang nagko-conceive. Yung mind natin or yung imagination natin, ito po ang naglilihi ng mga bagay na magiging reality kapag naipanganak. Ano po? Ibig sabihin, sabi ko nga po, lahat ng magagandang bagay na nakikita natin sa paligid natin ngayon, lahat ng invention ng science na namamangha tayo ngayon, nag-umpisa lang po sa single imagination. Nag-umpisa sa single thought. Ano po? Yung thought, yung idea na may taong makakapunta sa buwan, nag-umpisa lang po ito sa single thought na, ay, parang magandang pumunta sa buwan, makapunta ka sa buwan. So ngayon pa, balik ang tao sa buwan. Makapunta ka sa Mars. Ngayon pa, balik ang tao sa Mars. Nag-umpisa lang po siya sa single thought, nag-umpisa siya sa single vision, sa single imagination. Kaya kailangan, yun po ang maging sa atin, yun ang mabago sa atin. Ano po? Kailangan ma-conceive sa imagination natin, kailangan maglihi sa imagination natin yung magagandang bagay na ipapanganak natin in reality. Ano po? So balikan ulit natin. Ngayon na alam natin na napaka-importante po pala ng tamang imagination or tamang vision sa sarili. Ito po, life application. Una, you cannot live in the blessing with a cursed image inside you. Sabi ko nga, kapag Kristiyano tayo, dapat hindi po natin niyayakap yung mga kaisipan na namamanang sakit, namamanang bagay na hindi maganda. Hindi ka na lahing sinumpa, ikaw ay lahing pinagpala na ng Panginoon. Ano po? Ikaw ay tinubos na sa anumang sumpa. So you cannot live in the blessing with a cursed image inside you. Panalangin ka ng panalangin ng pabor ng Panginoon, panalangin ka ng panalangin ng magagandang bagay, pero yung mental image mo naman, yung vision naman ng sarili mo, nakakulong po sa imahe na ikaw ay sinumpa. So aalisin po natin yung ikalawa. You cannot live in health with a sickness image inside you. So pray tayo ng pray na tayo po ay pinagaling na ng Panginoon, pero yung mental image naman natin, nananatili sa kaisipan na ikaw ay mahina. Hindi mo naman ma-imagine, may sakit ka, pero hindi mo never mong na-imagine yung sarili mo na tumayo doon sa banig ng karamdaman, nakikipaglaro sa mga kapamilya o lumalabas na kasama ng mga kapamilya. Nandun pa rin yung kaisipan mo sa ikaw ay nandun sa banig ng karamdaman. So kailangan mabago po, ano. At ikatlo, you cannot live in holiness with a sinner image inside you. Ano po? So, para mabago yon, kailangan change the image inside you. Balitan po natin yung mental picture na nasa isip po natin. Ano po? Kaya kailangan, ito, lagi natin itong dinideklara. I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have. I can do what the Bible says I can do. Ibig sabihin, in short, huwag kang kontrabida. Kung sinabi ng Biblia na meron kang ganito, kung sinabi ng Biblia na ikaw ay ganito, kung sinabi ng Biblia na kaya mong gawin ito, hindi ka kukontra na, ay wala ako, ay hindi ko kaya, ay wala akong mararating. So, umaga pa lang, i-declare mo na siya, I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have, and I can do what the Bible says I can do. Ano po, nalilimitahan lang naman po talaga tayo sa ating kaisipan. Yun lang ang nagbibigay ng limitation po sa isang tao. Kaya napaka-importante din po ng mga taong nasasabihan natin. Ano po? Kasi sila yung mga taong tatayo sa atin din sa panalangin. So, hindi din po lahat. Naalala niyo po nung si Jesus ay nag-pray doon sa bata na yung anak ni Jairus, nung namatay yung anak ni Jairus, ano po. Namatay na yung anak niya. Ngayon sabi ni Jesus ay natutulog lang yung bata. Pumasok po si Jesus sa kwarto para ipag-pray yung bata. Alam niyo po ba, 12 yung kanyang alagad, pero 3 lang po sinama niya sa loob. Kaya hindi lahat ng taong nakapaligid sa atin will stand dun sa faith po natin. Minsan, iba yung faith mo, pero iba yung maririnig mo sa paligid mo. Doon ka pang hininaan ng Lord. Kasi hindi kayo parang yung pananampalataya. Ano po? So ikaw, nandoon ka sa ang faith mo ay eto ka na. Tapos maririnig mo, yung iba yung ganyan, ganito ka, ganyan ka. So, napakahalaga po ng mga taong tatayo sa atin sa pananampalataya at aayon dun sa pananampalatayang meron po tayo. Ano po? Do not disagree with God. Huwag kang maging kontrabida unless ikaw ay kontrabida. Ang role mo sa buhay ay maging kontrabida. Do not disagree with God. So, kung sinabi po ng Biblia na meron kang ganito, kung sinabi ng Biblia na ikaw ay ganito, hindi po natin kontrabida. Ano po? Do not disagree with God. So, ito po, iwanan ko po sa inyo. Imagine yourself in Christ na you are blessed and highly favored. Kailangan mauna yun, ano po, na magkaroon ka ng vision ng sarili mo na ikaw, na kay Kristo, you are blessed and highly favored.
Ikalawa, imagine yourself na in Christ, you are healed and healthy. Kailangan din magkaroon ka ng mental image, ng vision ng sarili mo na dahil kay Kristo, ikaw po ay magaling na at ikaw ay malusog. At ikatlo, imagine yourself na in Christ, you are holy and righteous. Ano po? So lahat nag-uumpisa sa single thought. Sabi nga po natin, napakahalaga ng imagination, ng vision sa sarili po natin. So, iwanan ko po ito sa bawat isa that in Christ, you are blessed without limit. So, ayaw ni Lord na may limit yung favor niya sa atin. Kaya sabi ko nga, kapag hindi natin siya nararanasan, balikan po natin yung series po na ito. I-checklist natin, isa-isahin natin. Ano kaya dito yung meron akong pagkukulang? Kasi kung sa part lang po ni Lord, kung sa side lang ni Lord, ano po, yung favor ng Panginoon gusto niya maranasan natin. Kaya lang, i-check po natin, ano kaya dito yung nagkukulang ako, bakit hindi ko nararanasan ang favor po ng Panginoon. So, ito po ay para ma-push tayo, na i-open yung sarili natin para po sa unlimited favor. So, tayo po ay tumayo at tayo po. Tayo po ay mag-pray. Lord, maraming salamat po. Ngayon, amin pong dinedeclare, Panginoon. Amin dinedeklara na kay Kristo, kami po ay pinagpala, kami po ay pinaguran, Panginoon. Kay Kristo, kami po ay malaya sa inyong karamdaman, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil kay Kristo, amin pong dinedeklara ngayon ang katagumpayan mula po sa anumang uri ng kasalanan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil gusto mo pong baguhin, Panginoon, yung mga mental picture, yung mga visions namin para sa aming sarili na umayon sa aming pananampalataya, Panginoon. Dahil, Lord, aminado po kami, may mga pagkakataon, Lord, na iba yung nakikita namin, Lord, doon sa pinananampalatayanan namin, Panginoon. Iba yung nararamdaman namin sa paniniwala namin. Minsan, Lord, naglalaban talaga, Lord, yung faith namin, tsaka yung reality na nakikita namin at nararamdaman namin sa paligid namin. Pero, Lord, salamat dahil ni-remind kami ngayon ng salita mo na higit na totoo ang iyong salita kaysa sa nararanasan namin. Higit na totoo ang iyong salita kaysa sa nararamdaman lang po namin, Panginoon. Lord, itong mga nararamdaman namin are all facts, Panginoon. Ito po ay mga impormasyon na pwedeng mabago bukas, pwedeng mabago sa susunod na linggo, Panginoon. Pero ang totoo at hindi magbabago, Panginoon, ay ang sinasabi ng iyong salita, Panginoon. Dahil ito po ay mananatiling totoo kahit na anong mangyari, Panginoon. Kaya Lord, ang inaangkin po namin ngayon at gusto namin makita yung sarili namin, Panginoon, ay yung mental picture, Panginoon, yung vision na kami po ay lumalakad sa pabor at pagpapala ng aming Diyos, Panginoon. At yung unlimited favor ng Diyos namin, Panginoon, ay hinahabol kami bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, anuman pong mga bagay na nagbibigay ng hadlang, ng hindrance, Panginoon, sa unlimited favor na ito para maranasan po namin. Lord, alisin mo po sa aking mga kapatid, alisin mo po sa bawat isa sa aming Panginoon, upang nang sa ganun, Lord, ay maranasan po namin ang unlimited na favor mo sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, kung meron man kami, base sa aming pag-aaral na ito, kung meron man kami, Panginoon, ng mga spiritual ignorance, mga bagay, Panginoon, na pangakong hindi namin alam, Panginoon. Lord, dalangin ko po na magkaroon kami ng knowledge, Panginoon, sa iyong mga salita, upang nang sa ganun, alam po namin yung aming mga panghahawakan. Lord, kung ito man po, Panginoon, ay mga tradition, Panginoon, mga non-biblical traditions na mas niyayakap namin kaysa sa iyong salita, Lord, alisin mo po kami dito, Panginoon. Lord, kung ito man po ay mga unbelief, Panginoon, dahil sa base sa mga nakikita at nararamdaman namin, Panginoon, Lord, alisin mo po kami dito, Panginoon. Lord, kung ito man ay fear, kung ito man ay wrong imagination, Panginoon, Lord, dalangin ko po, palayain mo po ang bawat isa, Panginoon, sa mga maling imagination na ito, sa mga maling takot na ito, Panginoon, at dalhin mo kami, Panginoon, sa kapuspusan ng iyong biyaya na mararanasan po namin, Panginoon, ang pabor at pagkakala mo sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, naniniwala po ako na marami ka pang nais na gawin sa iyong mga anak, Panginoon, pero nalilimitahan kami ng aming mga kaisipan, Panginoon. So, Lord, dalangin ko po na sa base po sa pag-aaral namin ito ngayon, sa series namin na ito ng pag-aaral ngayon, Lord, dalangin ko po na makalaya ang bawat isa sa kulungan ng sarili naming imahinasyon, sa kulungan ng sarili naming kaisipan, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na ibukas mo ang aming mga kaisipan sa mas malawak pa, Panginoon, na biyaya, sa mas malawak pa, Panginoon, na imagination, na vision ng aming mga sarili, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil gusto mo na maranasan ng iyong mga anak ang iyong pabor at pagpapala, Panginoon. Lord, dinedeklara ko po sa bawat isang nandito ngayon ang
mayaman mong pabor at pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Sa mga kapatid ko po na nandito ngayon, Panginoon, na may trabaho, maraming salamat, Lord, sa promotion na ngayon pa lang, i-grant mo na po sa kanila. Sa mga kapatid ko po, Panginoon, na nangangailangan ng trabaho, Panginoon, maraming salamat sa pagbubukas ng opportunity ng trabaho na ito, Panginoon. Sa mga taong mga taong makakaharap nila, Panginoon, sa pagpasa sa mga exam, sa pagpasa sa mga interview, Panginoon, maraming salamat, Lord. Ilalagay mo na sa vision ng iyong mga anak ngayon, Panginoon, na nilalakaran na po nila yung trabaho gusto nila, Panginoon. Nandun na sila sa lugar na gusto nila, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, na inaalis mo, Lord, yung kulungan, Panginoon, ng limitasyon sa aming mga kaisipan, Panginoon. Lord, ganun din, Panginoon, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na may bukirin, ang mga alagang hayop, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa prosperity nito, Panginoon, sa katagumpayan nito, sa paglago nito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa bawat tahanan, Panginoon, na pinalalaya mo ngayon sa anumang uri ng karamdaman, sa bawat tahanan na pinalalaya mo, Panginoon, sa anumang uri ng sumpa, sa bawat tahanan at pamilya na pinalalaya mo, Panginoon, sa anumang uri po ng karamdaman, sa anumang uri, Panginoon, ng kahinaan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Dinedeklara ko po sa bawat isa ngayon, Panginoon, na maranasan po namin, Panginoon, ang unlimited favor mo. Mula ngayon, Panginoon, hanggang sa matapos ang aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy mo pong gamitin ang bawat isa din na channel of blessing, Panginoon. Sa naman po kami dalhin, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Kung mag-release po ng salita ng Panginoon tungkol po sa ating personal Bible. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, magsabing ano po natin dito, paalala sa bawat isa po, ano po, na ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-ito. Naging reminder po natin sa araw-araw na kapag tayo po ay nagbibigay, dapat po ang ugat nito ay pagmamahal. Hindi po sabilitan. Dahil masarap po yung yung maranasan natin sa bawat isa, yung pagmamahal ng Panginoon. Ano po? Mahal tayo ng Panginoon. Una tayong minahal ng Panginoon. Kaya naman tayo po ay mahalin natin pabalik ng ating Panginoon. Ano po? Bilang response po ito ng pagsamba sa Kanya. Ano po? Tayo po ang manalangin. Panalangin po natin ating nasa mga Diyos. Lord, hallelujah. Maraming makapangyarihan sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Lord, sa mga kapatid ko po na ito, Panginoon, na sumasamba sa iyo, sa ilalim ng iyong pangalan, Panginoong Jesus. Lord God, maraming salamat sa kanilang financial aspects, Panginoon, sa kanilang pinagkakitaan, Lord God. Ito ay pinahiram mo lamang, Panginoon, sa bawat isa. Kaya naman kami po ay magbabalik ng kaloob sa iyo, Panginoon, dahil mahal ka namin, Panginoon, una sa lahat. Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo. Kagaya nga ng sinabi mo, Lord God, sa banal na kasulatan, na una mo kami minahal, kaya namin ito ginagawa para sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, ang aming mga ibabalik na kaloob sa iyo, Panginoon, ay ito ay paraan ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, kapag kami ay nagbigay, Lord, at alam ko po, Panginoon, alam namin by faith na meron pong pangako na nakalaki sa bawat mga ginagawa namin, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Lord, hindi mo kami paghihirapan, Lord God. Hindi mo kami paghihirapin sa aming mga pananim, hindi mo kami paghihirapin sa aming negosyo, hindi mo kami paghihirapin sa aming mga pinagkukunan ng yaman, Panginoon. Lord God, ito po ay itusa mong ibinigay sa amin, Lord God. Kaya naman kami ay magiging steward, Lord God, ng iyong kayamanan, Lord, na ibinigay mo lamang sa aming Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito, Panginoon, upang ang panghawakan namin, Lord God, na wala kaming ibang sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Lord God, maraming salamat sa total package, Panginoon, na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming sinasama dinadala, ibinabalik sa iyong lahat sa mga sa pangalan ng Jesus. Amen. I come before you today, and there's just one thing I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. Yes, Lord, hallelujah. For all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart
tumayo na po tayong lahat, tayo pong manalangin at isara po natin ang ating mga. Yes, dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po Ama sa pagsama mo po sa amin, Lord God, sa banal na gawain na ito. Maraming salamat po Panginoon sa mga salita po na ipinahagi po ng aming pastora na Ama, na mga salitang ito ay hindi lang po namin basta marinig, kundi maipasamuhay po namin at mas lumago pa po ang aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong biyaya. Naniniwala kami, Ama, na kami po ay lubos mo nang pinagpala, Lord God. Maraming salamat, Ama, at hayaan mo rin na maging pagpapala po kami sa aming pamilya, sa aming trabaho, at sa lahat ng tao po na nakakasalubungan namin, Lord God. Thank you, Jesus. We're dismissing with your grace and protection. All glory and praises only to your name. In Jesus' name, amen. Sa tuwing nabiling ka, ang puso
Pinashare ko ngayon. Mother, pati mga. Init na! Init kasi. Stay blessed, everyone. Thank you for listening.